Ang lahat ng naroon. Awit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ay gunitain natin si Santo Domingo, ang fundador ng mga Dominikano. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon mga nakisa sa atin sa pitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. At ang mga intensyon natin para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay nagpahayag kay San Pedro, na dahil siya ang una na nakapagsabi na ang Panginoong Hesus, siya ang Kristo na anak ng Diyos ng buhay, ay itinayo ang ating simbahan. Ngunit kuminsan tayo ay nagkaroon ng pagkulang sa ating mga pananalig at sa ating pagsabuhay sa kinakailangan na isabuhay sa panampalataya na siyang magbigay ng sigla sa ating simbahan. Kaya sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang paumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo. Maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang namuhay bilang tagapangaral ng maasahang katotohanan mo sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa upang makilala ang Panginoon.
Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain, at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayong lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang tanan, na dahigang kamatayan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propita. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ang aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipinagbawal mo sa lupa ay ipinagbabawal sa langit. Ang pinahintulot mo sa lupa ay pinahintulot sa langit.
at magpit niyang pinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay pinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsupon lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa Huwebes tayo na 18 na linggo sa kanunang panahon sa pangulang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon ay atin pong ginugunita si Santo Domingo, pundador ng mga Dominikano. At siya ang isa sa mga nakipaglaban sa katotohanan sa simbahan laban sa mga Albigensians. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa pagpapahayag ni Kristo bilang isang tunay na tagapagligtas. Sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 31, verso 31 hanggang 34, pinapahayag ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Jeremias na darating na ang panahon na gagawa ang Diyos ng bagong tipan. At ang bagong tipan ay hindi na masisira pa sapagkat ito'y isusulat sa puso at ang lahat ay makakilala ng Diyos. Itong hula ni Propeta Jeremias, o pagpapahayag ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Jeremias, ay natupad sa ating Panginoong Hesus na siya yung una sa lahat nagsimula ng pagtuturo tungkol sa bagong tipan upang ipakilala ang Diyos para sa lahat. Kaya ang Diyos ay siya na ang tinatawag na nasa puso ng lahat ng tao ayon pa sa Salmo 50. Kung atin pong tingnan ang ating ebanghelyo ngayon, dapat po nating tingnan sa konteksto kung saan itong Cesarea ng Pilipos. Ang ating ebanghelyo sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, versículo 13 hanggang 23, ay ang panahon na kung saan ang ating Panginoon kasama ang kanyang mga apostol ay kanya pong tinatanong ano ang sinasabi ng tao tungkol sa kanya. Pero dapat rin nating tingnan na ang Cesarea Pilipos, naroon po ang isang templo ng mga Hintel o ng mga pagano. At sa kabilang puok naman ay ang palasyo ng pag-aari ng Roman Empire, na kung saan ang pagtanong ng ating Panginoon ay isang pagtatanong kung saan ba talaga ang kanyang mga apostol at kung saan ba ang lahat ng nananalig sa kanya. Dahil nasa pagitan ng ng kapangyarihang politika ng Roman Empire na nasimbolo ng palasyo ng Roman Empire at sa kabila ay ang templo ng mga pagano. Kaya nung pagsabi nila
na ang sabi ng mga tao, ikaw ay kagaya ng mga propita na nauna, San Juan Bautista, ni Elias, ni Jeremias at o isa pang propita, ay tinanong uli ng ating Panginoon. Sa versikulo 16, kapitulo 16 ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo ay sinabi ni San Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito yung pagkasabi ni San Pedro na ang sinasabi ng ating Panginoon hindi galing sa pagkatao ni San Pedro. Dahil alam ng ating Panginoong Hesus si San Pedro, isang mangingisda at mapusok, pero ang kanyang mga pagpapahayag ay manggagaling sa Diyos na Ama. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, versikulo 18, na ang pangalan niya ay maging Pedro. Ang Pedro, dahil po ang una pong pagkasulat sa ating original na Ebanghelyo ay nakasulat sa Koine na Griego, ang Petros o Pedro ay ang kahulugan nito bato. Kaya sinasabi po dito na sa batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan na hindi makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan. Itong pagpapahayag ng ating Panginoon na si Pedro ay parang matibay na bato ay nagbago ngayon. Dahil noong sinabi ng ating Panginoon na siya ay pupunta sa Jerusalem upang handa na siyang magbata ng paghihirap dahil siya ay dakpin, siya ay pahirapan, patayin, ngunit sa pangatlong araw siya ay may buhay muli. Sa versikulo 22, sinasabi ni Pedro sa kanya, Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos, hindi po dapat mangyari sa inyo. Ang ibig sabihin dito, hinahadlangan ni Pedro ang plano ng Diyos. Sapagkat ang plano ng Diyos na tayong lahat ay iligtas, hindi sa madaling paraan. Sapagkat dakila ang kanyang pag-ibig, hindi po kaya natin, bawat isa sa atin, na tayo ay iligtas sa basta lang na kung anong mga alay o sakripisyo. Kinakailangan na ang alay at ang sakripisyo ay ang buhay mismo ng anak ng Diyos na walang iba kundi ating Poong Hesus Nazareno. Kaya sinabi ng Panginoon, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Tinawag siya na Pedro, bato na matibay. Ngayon, sa versikulo 22, tinawag siya na Satanas. Satanas ay isang salitang Hebreo na ibig sabihin, kalaban. Kalaban siya dahil hadlang na siya sa plano ng Diyos. Kuminsan sa buhay natin, ang akala natin na sa tamang daan na tayo, na sa tamang landas na tayo, na sa tamang pamaraan na tayo, na sa tamang debosyon na tayo, at ang akala natin na lahat ng ating ginagawa ay ayon na sa kalooban ng Diyos. Dapat nating tingnan ano ang plano ng Diyos para sa lahat. Sapagkat ang plano ng Diyos ay kakaiba sa pag-isip ng tao. Sapagkat ang kalooban ng Diyos ay hindi kagaya ng kalooban ng tao. Kinakailangan nating ilagay ang ating mga pag-isip, ang ating mga pananaw, ang lahat ng ating mga panindigan ayon sa pagtuturo ng ating Panginoon. At saan po yan makikita? Doon po sa banal na kasulatan. Doon sa Biblia at dito sa Bagong Testamento, sa mga Ebanghelyo, na kung saan doon po ang batayan kung ano ang tunay na plano ng Diyos. Kinakailangan lang natin na sa bawat gawain natin, huwag tayong lalayo sa diwa at siliwanag at sa aral na tinuturo ng ating Panginoon. Sapagkat kuminsan lumalampas na tayo. Pinahalagahan natin ang mga tinatawag na dekorasyon o mapang-ibabaw na mga pamamaraan kaysa esensyal na laman ng ating pakikitungo, pakipag-ugnay sa Diyos ng malaliman. Pinakailangan natin ang tunay na pag-ugnay sa
pinaka-esensyal na bahagi ng ating panampalataya. Walang iba, kundi ang pagbatay nito sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesus at sa pagtuturo ng magisterium o nagtuturo na simbahan. Mga kapatid ko, dapat nating tingnan na ang sinasabi ni Propeta Jeremias na naisulat sa puso na ang mga tipan o ang batas ng Diyos, naisulat na nga sa ating mga puso. Pero kung minsan ang ating mga konsyensya at ating mga puso ay natakpan na ng mga moderno na mga pag-isip, mga kagamitan o mga gadgets at mga programa na kung saan napalayo na tayo sa tunay na daan. At kung minsan, ang mga turo sa mga internet at mga laruan sa internet ay siya pang naging libangan na hindi natin na sentro ang ating tunay na sarili sa tunay na pananalig sa Diyos, sa tunay na pag-ibig sa Diyos, sapagkat napahalagahan natin ang mga material na bagay, na pagbigyan natin ng diin ang mga panibago na mga paningin na nagpapalayo sa atin sa katotohanan at sa tunay na liwanag na nagmula sa kasulatan o banal na kasulatan o Biblia. Mga kapatid ko, kailangan nating isentro ang ating puso sa ating Panginoong Diyos. Kapag ka nasentro na po ang ating puso sa Panginoong Diyos, pag minahal na natin siya, hindi po tayo mapalayo sa Kanya. Sapagkat ang kapangyarihan ng pag-ibig ay makapag-ugnay sa atin ng malalim pa na ugnayan. Kaya, kailangan na mahalin natin ang Diyos upang siya'y ating makilala, upang ang ating daan tungo sa Kanya ay nasa matuwid na daan. Yun pong gustong dadaan sa matuwid na daan ng ating Panginoon at ating ipahayag na siya ngay nagmamahal sa atin. Pumalakpak ng malakas pa na ang Diyos ay siyang pinakasinto ng ating buhay. At dahil siyang pinakasinto ng ating buhay, huwag sana tayong mapalayo sa Kanya. Pagkos, siya ang ating kabuluhan. Siya ang ating saysay. Siya ang Panginoon ng ating mga puso. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang ating pinagninilayan ang simulain ng ating simbahan, manalangin tayo ng may bukas na puso sa ating Diyos Ama para sa sarili nating pangangailangan at ang pangailangan ng sandaigdigan at atin pong itutugon. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mahal na Papa, ang tagapagmana ng tungkulin ni San Pedro, naway gamitin ng matalino at ayon sa kalooban ng Diyos, ang kapangyarihan ng susing ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Sa mga may tungkulin ng pamumuno sa mga lipunan, naway hindi manaig ang kapangyarihan ng kasamaan. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Sa paningin ng mga sumasampalataya, naway hindi mawala si Kristo na kanilang panulukang bato at pundasyon ng buhay. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway maalalayan at matulungan ang kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, naway makatagpo ng kapahingahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan.
Amang pinagmumulan ng lahat ng karunungan. Ipagkatiwala ng anak ang kanyang kapangyarihan sa simbahan. Habang inialay namin ang aming mga panalangin, tulungan mo kaming maging ganap ang iyong kalooban sa amin. Hingin namin ito sa pangitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsupon lahat. Aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak ng ay na inialam ng matibag bilang isang sambayanan. Magsitayong lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong makamay sa kapunihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihain naming panalangin ay tunghayan mong pangulangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katalagang dulot ng paghahain ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa panampalataya, pagundangan sa pagtatangkilik ng kanang loob mo, sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama na yung kapanintunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Ngayong Santo Domingo ay pinarangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panungkulan kahit si Kristo na maasahan sa katapatan ay nahiyag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa na nagpapatibay papatuloy sa magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol, kaisa ng sabayan dito'y nagtitipon. Kay kisa namang hel si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubingi sa kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiludpon lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan na yung Espiritu gawing banal, makaloob na ito. Pangpara sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayong lahat. Ang misteryo ng panampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay, tuling pagkabuhay ng anak, kahit naaray namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na imlay may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanibatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santo Domingo, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo din. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal ngayong ginugunita si Santo Domingo ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan. Napanariwa at napamunga sa kanyang pangaral at naway matulungan ng kanyang pagdarasal. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Yan na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay ng pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inihagdusan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng kanan na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mitang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin na salat mga bagay-bagay. Basbasan ng may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na maalala ang pangakon sa binyag ni ikaw ay ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipinto ka namin, para mong aming buhay at kaligtasan. Si Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, niluwalhati ka namin.